Itong season ng Christmas na ito ay binigyan natin ng theme na Season of Transformation. Actually, nung habang nag-worship, sabi ko parang kaduktong pa rin nung better than yesterday. Kasi nung last Sunday, teka lang, parang Paskong-Pasko kayo ah. Sabi mo sa katabi mo, shh, shh. Okay hindi yan ang All for Christ na kilala ko. Alright. Di ba yung last Sunday, marami kayong nakita na mga nagkaroon ng transformation. Amen ba? So yung mga winner natin, si Toto, the best talaga yung picture na yon, ano? Talagang from Bajau to well-known photographer. Alright, sino na bless dito sa ministry ni Toto, no? Dahil sa ministry niya na hindi naman formal and official ministry ng ACC, pero formal ata, kasaduktong ba ng PMIT, ng U3? Alright, pero talagang na-update ang buong mundo dahil sa kanya. Diba? Sino natutuwa dito? Ang gaganda ng shot mo. Gumaganda ka, gumagwapo ka sa mga shot ni Kuya Toto. So, nakita naman natin yung transformation and si Ate Alma, yung transformation ng sa pagiging, ano ba yan, snatcher? Joke lang po sa mga VIP namin na mukha lang po. And ngayon ay para talagang model na ang dating, di ba? Ang dami mga transformation tayong nasaksihan nung last Sunday. In fact, yung mga tita ni Kuya Ramil, tuwan-tuwa eh. Sabi niya, grabe ano, talaga namang definitely better than yesterday. Sabi ng Blandy Bo. Alright, so nakakatuwa po na merong mga transformation na nangyayari sa buhay natin. I believe, marami po sa atin, yung transformation na nangyari sa atin, naging better tayo. Tinan mo yung katabi mo kung naging better yung transformation. And yung transformation na yan, dapat inside and out. Alam niyo ba na kapag may transformation na good thing, na transformation nangyari sa kalooban mo, nakikita yung manifestation yan sa labas. So, tinan mo yung katabi mo. Meron bang manifestation ng transformation sa kagandahang nangyari sa loob? At nagmamanifest ngayon sa labas? Alright, sabi pa ng iba, woo! Alright, so, ngayong season na ito, pag-uusapan natin about season of transformation. Pero before ako magpatuloy, pwede bang makita yung kamay ng ating mga first-timer? Meron ba tayong mga VIPs ngayon in the house? Ayun, pwede bang ipalakpak natin ang ating mga kamay para mga magkakasama to At mga young people, welcome to All for Christ Church. Meron pa po? Meron pa dito. And sa gitna, meron din. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon and palakpakan sila? Welcome to All for Christ Church. Nagagala kami na kayo ay nakasama namin. By the way, nakita ko pala si Eva. Andito ba si Eva sa TV Patrol? Okay, sino nakakita? Okay, ini-interview ha? Wow, tungkol sa mga government. Alright, student council ba si Eva? Hindi. Wow, in-interview. Talagang may 2 sentences siyang nabitawan na merong sense. So, right now, let's talk about season of transformation. Marami sa atin talagang na-transform from rag to riches. Meron na bang ganyan? Noong November lang, anong term nyo? Purita ka. Pagdating ng December, wow, ang rich mo na. Talaga from rag to riches, di ba? Ano pa ba? Meron sa atin, dati ay talagang yung bahay mo nandirito and then biglang nagkaroon ng transformation, yung bahay nyo, wow, biglang gumanda. Nung nasa Davao lang po kami, talagang manghang-mangha kami doon sa tinulugan namin. Nung nag-transfer na kasi kami, tapos na yung kasalan, may kinasal po kasing anak ng pastor natin sa Davao. And then, nag-transfer na kami sa church. Pinatira kami doon sa Woodridge subdivision, high-end subdivision. At yung pastor natin, merong lupa doon, pastor ng Davao. And then, tumira kami doon, ang ganda ng bahay, inuupahan lang yon. Ang upa doon pala, nasa 40,000. Wow! Sabi niya, wow! Rent lang yon, hindi mo pa binabayaran yung bahay. And yung inuupahan na tinirhan namin, nakuha ng 25,000. And ang ganda ng bahay. Ang ganda talaga. Meron ba sa atin dito talagang ang pangarap mo magkaroon ng transformation ang bahay mo?
Kahit hindi ka naman umalis doon sa lugar na yon, pwede pa rin talagang matransform yun eh. Magagawa mo yun. At I think it's a good thing and a godly thing na talagang pangarapin mo na magkaroon ng transformation, lalo na kung kinakailangan ng transformation ng bahay natin, ha? Lalo na doon sa mga kumikita. Kasi kailangan nakikita yung testimony natin na meron talagang Diyos ang mga Kristiyanong ito, mga disciples ng Panginoon, merong nagtatransform sa Kanya, hindi lang itsura, hindi lang character, pero nagmamanifest sa even sa mga material things na meron ka. Even in your own possession. Si Abraham nga, nung tinawag ng Panginoon sa kanyang descendants, sa kanyang mga livestock, merong transformation na nangyari. Amen po ba? So, ibig sabihin, every area ng buhay natin, dapat makakakitaan ng transformation. Pero ngayon, binigyan ko to ng pinaka-subtitle, From Loser to Winner. Yun ang transformation. Okay? Meron ba dito, gusto mo, lagi kang winner? Yun, ang tindi ng mga nandito sa kanan. Para talagang gusto maka 100 plus ang network nito, ha? Alright, yung mga nandito sa kaliwa nyo pala. Okay, again, tanongin ko, sino dito gusto mo, lagi kang winner? Na-share ko nga kahapon doon sa encounter, sabi ko gano'n, ako, kahit nung young people ako, laging gusto ko, nandun ako sa top, hindi sa bottom. Pag may mga audition, gusto ko talagang feel na feel ko, ako yung pinakamagaling na mag-audition sa mga Sunday school teacher. At kapag merong audition doon sa mga dancer, talagang feel na feel ko, parang ang galing-galing ko sumayaw. Kasi mahalaga yung feeling mo deep inside you eh. Pag na-feel mo na talagang loser ka, ang pangit ng gagawin ko, mangyayari talaga na pangit yung kalalabasan ng iyong maa-accomplish. So mahalaga na maisip natin ngayon kung merong unang transformation na dapat mangyari sa buhay natin is from a loser to a winner. Yan. Alright? So ang babasahin kong text ay hinango ko sa Matthew chapter 16 verses 24 to 28. Okay? Babasahin ko po sa easy to read version po. Baka medyo magulat po kayo, baka iba po sa version nyo. Okay, Matthew chapter 16 verses 24 to 28. Then Jesus said to His followers, "If any one of you want to be my follower, you must stop thinking about yourself and what you want. You must be willing to carry the cross that is given to you for following me. Any of you who try to save the life you have will lose it. But who give up your life for me will find true life. It is worth nothing for you to have the whole world if you yourself are lost. You could never pay enough to buy back your life. The Son of Man will come again with His Father's glory and with His angels, and He will reward everyone for what they have done. Believe me when I say that there are some people standing here who will see the Son of Man coming with His kingdom before they die." Wow! Sino dito nangangarap ka dun sa last sentence na yun na hindi ka mamamatay, makikita mo na ang Diyos ay bumababa from heaven? Parang konti lang nangangarap Parang mga pastor lang ata Sino dito nangangarap ka na hindi ka na mamamatay? Tapos aabutan ka ng second coming? Sabi kasi ng iba, kasi parang medyo mahirap ata yung second coming, matindi yung pagsubok Kaya siguro na, pero alam mo, sabi nga, compared to the surpassing knowledge of knowing the Lord Jesus Christ, parang ganun din. Naso-surpass ng pakiramdam na medyo natatakot ka na maraming pagsubok sa pagdating ng Panginoon, pero yung glorious days naman na yon, para talagang sulit ang lahat ng hirap mo noon. Pag nakita mo yung muling pagdating ng Panginoong Jesus. Amen? Sino excited? Yes. Alright. So ngayon, isa-isay natin. Paano ba magkakaroon talaga ng transformation ang buhay ng bawat isa sa atin? Pero before we discuss yung mga points natin, let us all bow down our heads and let us pray. Lord, we dedicate to you this morning, O God. And I pray, O God, that you will use me, make me your mouthpiece, O Lord. I pray for your Holy Spirit, O Lord, to be with us. Anoint me, O God. And I pray, O Lord, na inyo pong banal na Espiritu ang siyang hihipo sa bawat isa po sa amin, that you will transform us, O Lord, from a loser to becoming a winner, O God. Lord, marami pong salamat. We bless your name, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen, Amen, Amen. So, first point,
Season of transformation from loser to winner. Kung gusto mo na maging winner ka, actually, meron ba sa atin dito nangangarap na masarap ba sa pakiramdam yung lagi kang talo? Yung, sino dito nasasarapan ka sa pakiramdam ng merong nawawala sa'yo? Sino dito ayaw mong merong mawala sa'yo? Kahit ano, tao, bagay, anumang bagay. Parang kami noong Wednesday night Grabe, meron kaming experience na talagang merong nawala sa amin. Nawala yung eroplano namin. Noong last Wednesday, ganun pala yung pakiramdam. Sabi ko, sa dami-dami naman ng flight, hindi ko na halos mabilang. Ngayon pa, na 41 years old ako, naiwanan ako ng eroplano. Actually, hindi naman naiwanan, sinarado yung gate. Anyway, ang hirap talaga sa pakiramdam. Si Kuya Ramil nga na hindi naaapektuhan ng problema First time kong nakita ng lumo. Talagang, kahit anong problema, talagang, pray ka lang. Okay lang yan. Bahala lang ang Lord dyan. Kahit anong problema, whether sakit, or talagang finances, kahit anong bagay, na talagang medyo mabigat. Pag may deadline nga siya, parang hindi ko mahalatang merong deadline Aside dun sa point na gumagawa siya sa computer, pero hindi mo mahahalatang natataranta kahit tinataranta mo siya. Daddy, pakikuha nga yan, Parang hindi nag-flare up. Pero noong time na yun, naiwanan talaga kami na merong nawala sa amin na one-way ticket. Talagang first time ko nakita na talagang baksak na baksak yung katawan niya Parang lahat bumaksak sa kanya ako naman, automatic, gagawa talaga ako ng paraan kahit anong mangyari. Talagang kailangan magawa ko to ng paraan. So anyway, ang hirap ng pakiramdam na may nawawala sa'yo. Pero gusto mo, ikaw bilang tao na ginawa ng Panginoon, gusto mo na meron kang reward kesa yung merong nawawala. Tama ba yun? Sino dito nanghihinayang kapag nawala yung 50 pesos, 100 pesos mo? Kahit siguro, sino dito kahit kumikita ka na ng mga 6 figures, mga laki-laki na, pag nawala yung, alam mo, merong 100 dyan. 100 to 500 pesos, nanghihinayang ka pa rin. Di ba? Kami lang ni Ate Je. Sino nanghihinayang pa rin? O dahil hindi kayo nagbibilang ng pera, kaya di nyo alam, nawawalan kayo ng pera. Kasi ako, ugali ko yun Lagi akong nagbibilang ng pera ko sa wallet. Kanina, 5,000 to. Bakit naging 2,1 na lang? Kukomputing ko lahat yun. 2,1. Saan napunta yung 2,9? Oo nga, 2,9. Makatotohanan. Alright, bakit nawala yun? Pero pag meron akong hindi ma-identify 100 to 500 pesos, hindi talaga ako mapakali. Sabi ko, bakit? At lalo na pag nalaman kong nawala talaga. Alright? So, masakit sa pakiramdam na merong nawawala. Kaya ayaw natin lahat maging loser. Gusto natin maging winner. Pero bakit napaka-ironic ng tinuturo ng Biblia? Sabi ng Bible, sa NIV version, "For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life, for me, will find it." Grabe ang Panginoon, ano? Ayaw na ayaw nating nawawalan. Pero kung ikaw naman nawala ang buhay mo para sa Panginoon, lumipas ang buhay mo, pero lumipas ito na dinedicate mo sa Panginoon, mas doon ka nakakakita ng totoong buhay. Akala mo lang nawala, pero ang totoo, talagang natagpuan mo ang totoong buhay kapag ang buhay mo ay ibinigay mo kay Kristo. Sinong umaayon doon? Amen? Ang number 1 point natin, number 1, is die to yourself. Bakit? Anong sabi noong verse 24? Sabi dyan, "If any one of you want to be my follower, you must stop thinking about yourself and what you want." Ang sabi dito, stop thinking about yourself, start thinking about what God wants. Alright? So that is dying to yourself. Madali bang mamatay sa sarili? Nakakita na po ba kayo ng patay? Meron pa ho ba dito sa Kalagitnaan hindi nakakita ng patay? Okay, lahat nakakita na ng patay. Sinubukan mo na ba na kurutin ng patay? Meron na ba kumurot ng patay? Baka gumante, no? Nakakatakot. Okay, meron na bang sumubok dito, suntukin mo yung patay? Siyempre, parang walang Pero actually, kahit subukin natin, na talagang gawin yung lahat ng bagay na gusto nating gawin, saktan yung patay. Pero never na magre-react na siya.
Kasi patay na siya eh. Ibig sabihin pala, kapag ang isang Kristiyano, anak ng Diyos, disciple ng Panginoon, madalas na nagre-react pa. Madalas na nagtatampo. Madalas na laging nasasaktan. Laging merong post sa FB na talagang laging parang laging merong kaaway. Parang laging merong gustong awayin. Parang lagi na lang merong pain sa puso. Ang ibig sabihin pala noon, hindi ka papatay sa sarili mo. Amen? Isa pala sa transformation na dapat nating maranasan is we need to die to ourselves. Kailangan matutunan nating mamatay sa ating mga sarili. Sino dito sa kalagitnaan natin marami kang gusto? Marami kang pangarap? Alam ko na, sino dito nangangarap na talagang gusto mo later on, magkaroon ka ng maraming promotion? Hindi lang isa, ha? Okay, meron doon, mataas ang kamay. Sino dito, pangarap mo na magkaroon ka ng isang maganda at maayos na bahay? Sino dito, nangangarap ka na yung network mo ay mabuo mo yung 12 mo? Sino dito nangangarap ka na sana hindi lang isa ang spice group mo? Parang ayaw nung magtaas ng iba. Sabi ang gastos nun eh, pag hindi lang isa eh. Baka tugunin ng Lord, nakakatakot naman. Okay, sino dito gusto mo more than one yung spice group mo, yung cell mo? Yes, di ba? And marami tayong gusto. Actually, mga specific, marami pa yan eh. Naalala ko tuloy yung nag-birthday si Pastora Isa. By the way, nag-birthday si Pastorita noong December 1. Nabati niyo ba siya? Alright. Meron kaming 12 things. Ano yung title mo doon, ate? Okay, 12 things that will make Pastora Isa happy. Nakalista talaga doon. At talaga naman kitang-kita mo sa expression ng kanyang mukha na habang binibigay, talagang tuwang-tuwa siya. And marami sa atin, marami tayong mga listahan ganyan. At talagang pag tinanong ka ng ninong at ninang mo ngayon, ay meron ka kagad masasabi sa kanila, ito gusto ko. Ito yung wish na magkaroon ako ngayong Pasko. Pero ang sabi nga dito, gusto mo, ito mga gusto na ito, willing ka ba na kahit hindi maibigay ito sa'yo, okay lang sa'yo, basta ang kalooban ng Lord ang siyang matutupad sa buhay mo? Okay lang ba? O baka naman, Timex na relo, hindi mo pa mag-give up? Baka naman, boyfriend pa lang, hindi mo pa mag-give up? Baka naman yung pangarap na ito ang gusto mo ma-accomplish, ay hindi pa natin mag-give up. Naalala ko noon, nung nagsisimula pa lang kami ni Pastor Ramil, actually, kapag talagang sumusunod ka sa Panginoon, marami siya talagang i-deal sa mga gusto natin. At alam niyo ba na marami sa gusto natin, hindi ko kayo tinatakot pero marami sa gusto natin, ay sadya talagang minsan, parang hindi gusto ng Panginoon. Bakit kaya? Ano sa tingin nyo? Bakit kaya ganon? Kasi marami, anong sabi ng verse sa Bible? Many are the plans in a man's heart, but only the plan of the Lord will prevail. Bakit? Kasi maraming mga gusto tayo na minsan akala natin okay. Pero doon sa mahinaharap para sa Panginoon, nakikita na yan na hindi ka magiging okay kapag nakamit mo yung mga bagay na ito. Alright? So maraming bagay, hindi natin naiintindihan bakit hindi binibigay ng Panginoon right at this moment. Or baka naman, how many years from now saka binibigay ng Panginoon. Meron ako isang example sa inyo. Nung nagsisimula kami ni Pastor Ramil, na mag-asawa, si Asa pa lang ang anak namin. Kasi right away, nabuntis naman talaga po ako noon eh. Wala na kami nung para mga honeymoon, 1 year kami nag-honeymoon. Talaga noong pagkakasal, nabuntis na kagad si Pastora Lynn. And noong time na yon, kaming dalawa, yung pag pinagsama namin yung kinikita namin, nasa 30K. Talagang pag kinuwenta mo, alam ko nga, nasa 25 to 30K eh. So meron na kaming anak noon, nasa Pasay kami. Sinubukan ko, sabi ko, bakit nga kaya talagang parang sakto-sakto lang talaga yun, parang tipid na tipid talaga kami noon. And pag kinompute mo nga yung ginagastos namin noong araw, and marami sa inyo ngayon, talagang pag pareho kayong professional, pag pinagsama nyo, more than 30K na talaga. Pero kami noong time na yun, nasa 30K lang, yung nagsama kaming dalawa, and then meron kaming anak, pag kinompute mo nga talaga, sinubukan ko i-compute, natatandaan ko pa naman yung mga gastos namin ng mga first 5 years namin. Sabi ko nga, wow! Talagang kulang nga. Meron lang kaming excess na 5,000. Alam niyo ba na pinakamaraming mga gastos, yung mga
hindi naka-budget talaga. Yung mga ilalabas mo, bibili ka ng ganyan. Magugulat ka, umaabot ng 10,000 yun eh. Kaya kung meron ka lang excess na 5,000 according to sa budget mo, ay malabo yun. Talagang kakapusin at kakapusin ka. So, nung time na yon, si Kuya Ramil, naalala ko, parang tingin na ng tingin sa sa Dubai. Parang, bakit ba nung time na yun? Parang anong ang Dubai nun eh. So, tingin siya ng tingin, yung mga pwede niyang maging trabaho sa Dubai. Tapos parang nagpe-pray na rin kami, nagtatanong kami, sabi namin, talaga bang magdudubay ka? Siyempre, pag nagdubay ka, kasama kami. Talaga bang doon na tayo magbi-ministry sa Dubai? So, yun yung mga pinag-iisipan namin. Hanggang dumating yung time na talagang pinag-pray namin ng maigi, hindi rin naman naging kalooban ng Panginoon yon. Kaya nga nandirito po kami, nagpapastor. And then, nung dumating yung time na naging dalawa na yung baby, inisip namin, sabi ni Pastor Ramil, ang una niya talagang sinabi sa akin, mag-resign na ako. Nung dalawa na yung anak namin. Sabi ko, okay lang naman. Ako sa akin, talagang gusto ko naman maging full-time mommy. Tayo naman, kapag kahit full-time mommy ka, full-time worker ka rin ng church. Kaya sabi ko, it doesn't matter, may sweldo, may allowance or wala, andun pa rin ako sa church. So full-time, sige, magre-resign ako. At least di na ako mag-o-office, ministry na lang. So yun po yung na-entertain namin nung lumabas si Andrea. So siguro yun, after 3 years na mag-asawa kami. So sabi niya, mag-resign na ako as a full-time worker kasi dalawa na yung anak. And then yung time na yun ang gusto naming dalawa at gusto ni Pastor Ramil. Yun naman, yung time na yun, na merong offer na talaga magpastor dito sa Tanyag. At ang sabi ni Pastor Jerry, Lynn, bago yung pastoral house. Diyan ka na lang tumira. At another thing na hindi ko gusto is yung tumira sa church. Kaya sabi ko sa inyo, siguro merong 1 year or 6 months na talagang niloloko-loko ako, kinakausap ako ng mga elders, na pinaparinggan ako, Pastor Ali, okay na ba sa'yo tumira ka dito? Hakutin na natin yung gamit mo. Lipat ka na sa church. So imagine mo yun meron kang pangarap na ito yung mangyari para talagang medyo okay kayo. Tapos merong sumunod na naman na talagang magre-resign ka. Tapos nasigundahan pa yon na talagang parang ang pinaka-conclusion ko kasi doon kapag si Pastor Ramil ay nagsabi ng yes, kasi siya may gusto mag-resign ako eh. Pag nag-yes siya na magpastor kami, ibig sabihin noon talagang kalooban ng Panginoon. Nagulat ako kasi alam ko naman gusto niya mag-resign ako. Nung tinatanong ko na siya, nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi niya, sige, subukan mo, mami. So nagulat ako nung sinabi niya subukan. Ibig sabihin, tuloy ang full-time ministry at tuloy din yung pagtira namin sa church. Alam niyo ba na marami minsan bagay na pinaplano ka sa buhay mo. Pero handa ba tayo na maiba yung plano natin sa buhay kasi para matupad yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? Are you willing to die to yourself? Na ito yung pangarap mo at willing ka na hindi matupad yung mga pangarap na yun dahil merong ibang gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Gusto mo ba na mangyari yung transformation na yun sa buhay mo na you will die to yourself? Para talagang yung transformation na mangyayari sa iyo ay yung kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, are you willing na maging selfless ka? Sabihin nyo nga, selfless. Madali ba maging selfless? Mahirap. Pero kapag sinabi mo sa Panginoon at binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, meron siyang grace para i-sustain ang bawat isa sa atin. Number 2. So yung number 1 is die to yourself. Number 2, live for God. Give up your life and find true life. Di ba parang ano ba sa English to? Yung parang ironic, di ba? Metaphor ba yun? Yung opposite. Yung para bang give up your life and find true life. Sabi yun ng verse na binasa natin kanina sa easy to read version. Ang sabi ito, any one of you who try to save the life you have will lose it. But you who give up your life for me will find true life. Ibinigay mo yung buhay mo, pero pinalitan ng totoong buhay. Ibig sabihin, kung talagang gusto mo na talagang magkaroon ka ng totoong buhay na pinagpala ng Diyos, ang ibig sabihin to, learn to give up your life. Parang ka mag-anak din yung dying to yourself, di ba? So, ang text
sabi nga sa verse 26, it is worth nothing for you to have the whole world if you yourself are lost. You could never pay enough to buy back your life. Imaginein mo, kung wala ka namang ginawa sa buhay mo, kundi talagang gawin ang gawin yung gusto mo. Kasi parang ang sarap, di ba? By the way, alam nyo ba na ang Satanic Bible, ang pinaka-life verse nila is do what you will? Gawin mo lang kung anong gusto mo. Kaya maraming tao, ayaw nila meron ng tinatawag na Christianity. Marami sa buong mundo ngayon, parang do what you will. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Kasi parang sa pakiramdam mo, masarap kaya na ginagawa lang ang gusto mo. Kasi parang merong nagsasabi ngayon sa maraming isip ng maraming tao sa mundo, yung Diyos na sinasamba nyo ay medyo selfish. Kasi ang gusto niya, do my will. Against doing your will. Kaya maraming tao parang iniisip nila na parang mas maganda na talagang isipin mo na lang na wala talagang Diyos. Pero sa inyong pakiramdam, sa loob ng inyong puso, deep down in your heart, kaya niyo bang sabihin na wala talagang Diyos? Ako hindi ko kayang sabihin eh. Kasi nararamdaman ko na merong Diyos. At nararamdaman ko na in the past, ang dami kong ginawang palpak na decision, pero nung nag-submit ako sa Panginoon, hinayaan ko ang kalooban niyang masunod sa buhay ko, ang nangyari ay talagang nakita ko na buhay ang Diyos at mas maganda yung plano niya. At siya talaga yung nag-orchestrate ng lahat ng mga dapat na gawin ko sa aking buhay. Dapat kung ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, nararamdaman mo yon na buhay ang Diyos mo. Sino dito, alam mo sa sarili mo na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo at sinasamba mo? Say Amen. Buhay siya. Kaya hindi pa pwedeng let my will be done. Dahil ang gusto ng Panginoon, His will be done in our lives. Kasi yun ang best na mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Imagine mo, sabi sa James 4:14, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ang buhay daw ng tao ay parang, tawag doon sa mist, Tagalog? Hamog. Diba? O yung pinaka-perfect example, yung pabango, pag in-spray mo, parang may hamog na ilalabas yun. Kaya nga spray, diba? And mag-count ka lang na, I think 2 seconds, wala na yung in-spray mo na pabango. Nag-disappear na. Ang buhay daw ng tao ay parang mist lang. Ganong kabilis. Sino dito nabibilisan ka sa panahon? Grabe, alam niyo ba, December na po ngayon. Parang kailan lang nag-anniversary tayo ng February. At parang kailan lang nag-summer, encounter camp tayo sa Mabuhay Edu Camp. Parang kailan, at sana naman next year, hindi naman po doon, sa Mabuhay. Alright? Parang kailan lang nag-birthday season ba yun? Naiisip ko nag-birthday. Si Pastor. Parang kailan lang nag-coron kami nung August ba yun? Na ngayon ay tapos na ang taon December na magpapasko na at mag-New Year na naman. Di ba ang bilis-bilis ng panahon? Huwag ka nang lumayo doon sa taong ito. Sino dito, nabibilisan ka sa panahon kasi parang noong araw lang nagpipiko ka, naglalaro ka ng postcard, tapos noon parang ang gaang ng buhay mo, wala kang problema, basta uuwi ka sa bahay, kakain ka, tapos maglalaro ka uli, tapos nag-aaral ka lang noon. Yung mga nagtatrabaho na ngayon, parang feel na feel nyo ang bilis ng panahon, tama ba? Parang kailan lang nag-aaral ka, ang ginagawa mo lang. Ngayon ba, bigla niya, nare-realize nyo na ba ngayon na mas masarap ang buhay ng estudyante? Mga ilang months pa lang yan nagtatrabaho. Lalo na kung mga 30 years na kayo nagtatrabaho at talagang babalik-balikan mo, sarap maging estudyante. Grabe, ang struggle mo lang noon, magre-review ka eh. Diba? Samantala ngayon, hindi ka lang nagre-review ka rin naman, lalo na pag may mga deadline, ang tindi ng mga aral na ginagawa mo. Talagang, at least yun, pag na-miss mo yung first grading, may pag-asa ka pa sa second grading. Sa mga project, mga deadlines, pag hindi mo to na-meet, sira na record mo. Pag hindi mo na i-deliver, lagot ka na. Di ba? Samantalang ito, may mga, pag estudyante ka, may mga average pa na tinatawag. At least nahuhugot yung grade mo ng fourth grading or mahuhugot yung fourth grading ng first grading. Alam niyo yun na
Minsan naiisip mo, parang kailan lang estudyante ko, ang sarap ng buhay maging estudyante. Pero ngayon, nagtatrabaho ka na. At inaasahan ka na ng magulang mo. Amen ba? Parang baliktad na. Sabi nga natin, parang masasarap yung nanghihingi. Kesa yung, hindi. Sabi ng Bible, it is better to give than to receive. Mahirap lang magtrabaho, pero sa totoo lang, masarap pa rin, meron kang sariling kita. Yun lang naman ang doon eh. As long na talagang matututo kang mag-discipline ng sarili mo, masarap naman talaga ang meron kang kinikita dahil ikaw na ang nagbibigay. Say amen. Parang amen. Yung nagbibigay eh. Say amen. Dapat excited pagdating sa pagbibigay. So ang buhay daw natin, napakabilis. Parang miss lang. Ano ang gagawin natin sa buhay natin? Are we going to live our lives to the fullest according to our own will, according to our own plan, or you will live for God? Paano ba ang mabuhay na talagang mabuhay ka para kay Kristo? Okay. Number 1, how? Okay, number 1, turn away from evil. Ang mabuhay kasama si Kristo ay mabubuhay ka na malayo sa kadiliman, sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito talaga, ang maging disciple, sabi, if any one of you who wants to be my follower, sabi nga noon, stop thinking about yourself and what you want. And then, ang sabi pa dito, give up your life for me and you will find true life. Ibig sabihin, living for God is sinusurrender mo yung mga kagustuhan mo sa buhay mo. And giving your life to God is ibig sabihin yung buong buhay mo ay talagang ibinibigay mo na sa Kanya. Ang Panginoon na ang bahala. Ang tanong ko, sino dito kayang-kaya mong pagtiwalaan ng Panginoon sa buhay na meron ka ngayon? Kaya mong pagkatiwala ang future mo? Sino dito sa mga young people kayang ipagkatiwala ang future partner? Parang nininervous kayo. Pwede bang akong pumili? Okay, pwede bang wala ng prayer, Pastoraline? Kasi nakakatakot minsan pag sumagot ang Panginoon. Meron mo natatakot sa Lord? Kung natatakot ka, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Amen ba? Kasi ako, sinabi ko yung prayer na yan eh. Sabi ko, grabe, dami kong pinipili ah. Sabi ko, tapusin ko na nga itong paghihirap na ito. Actually, ako sinabi ko talaga sa Lord eh. Sabi ko, Lord, maglilingkod na lang ako sa'yo. May boyfriend o wala, maglilingkod ako sa'yo. Kaya niyo bang sabihin yung prayer na yon? O natatakot kayo? Kasi ako nabanggit ko yun eh. At yung nabanggit ko yun, nagka-boyfriend ako. Di ba? Kaya sinabi ko yun, nasa office ng church, sabi ko, Lord, may boyfriend o wala, maglilingkod ako sa'yo. Kaya niyo bang pagtiwalaan ng Panginoon, even on that area ng buhay mo? Even partner in life? Lalo na ang trabaho. Halimbawa, talagang yung trabaho ay humahad lang talaga sa'yo sa ministry para maglingkod ka sa Panginoon. Kaya bang sabihin, may trabaho o wala, maglilingkod pa rin ako sa'yo. Sabi ng mga walang trabaho, Amen. Di ba? Oy, trusting the Lord din yan. Siyempre, yung walang trabaho, gusto magkatrabaho. Pero talagang nagtitiwala sa Panginoon. Yung may mga trabaho, amen ba? Parang urong kagad eh. Alam niyo yun, na napakabilis ng buhay ng tao. Ang mahirap, magaya ka kay King Solomon na sabihin mo, meaningless, meaningless. Life is meaningless. Kasi, kung kailan wala ka ng ngipin, hindi ka na makanguya. Kung kailan hindi mo na marinig yung huni ng ibon, sabi ni King Solomon. Kung kailan hindi ka na makalakad. Kung kailan hindi mo na ma-appreciate yung maraming bagay, doon mo palang sasabihin sa Panginoon, Lord, gusto kong magbigay ng buhay sa iyo. Pero alam niyo ba na the best time na magsimula ang bawat isa sa atin is today? Kung medyo parang sa tingin mo nahuli ka na, pero walang huli sa Panginoon, pwede ka pa rin magsimula ngayon. Kung feeling mo parang half-hearted ang ginawa mong pagbibigay ng buhay sa Panginoon, it doesn't matter yung past. Pero ano ang importante ay yung ngayon. Ikaya mo bang ibigay ang buhay mo para kay Kristo? Number 1, sabi nga nun, turn away from evil.
If you want to live for God, turn away from evil. Kasi ang Diyos, kailanman ay hindi sasama sa'yo sa kadiliman. Alright? So, hate what is evil. Number 2, be a good follower. Paano ba maging good follower? Kukopyahin mo lang yung ginagawa ng leader mo. Sino dito magaling kang mangopya? Hindi sa school, magaling ka kumopya ng mga gandang bagay. Sino dito very observant ka? Ako ganoon eh. Talagang pag merong mahusay, inoobserbahan ko, bakit siya mahusay? Tapos merong ang galing magganto, mag-event, bakit ang galing niya mag-organize? Talagang oobserbahan ko, bakit siya magaling? O kaya, bakit itong babaeng to parang ang galing yung dalhin yung sarili niya. O obserbahan ko, bakit ang galing niya magdala ng kanyang sarili. Alam niyo ba, kung if you want to be a good follower, kailangan maging good observer ka. Ikaw, bilang disciple, inoobserbahan mo ba ang ginagawa ng network leader mo? Ng cell leader mo? O baka naman wala ang attention mo sa kanya, nasa ibang bagay? Inoobserbahan mo ba ang bawat kilos ng iyong discipler? Ng iyong network leader? Ng iyong pastor? Kapag humanga ka, bakit kaya siya ganon? Ano kayang ginagawa niya? Gagayahin ko nga yun. Naalala ko lang nun si pastor, ganito lang naman kadali yun eh. Kapag meron siyang ginagawa, gagayahin ko lang. Pag meron siyang sinabing challenge, gagayahin ko yun. Pag meron siyang sinabing gagawin niya, gagayahin ko yun. Pag sinabi niyang ito ngayon ang sinasabi ng Lord, okay yan gagayahin ko yun. Gaya-gaya lang. Pero ang mahirap kasi, marami mga disciple, ang ginagaya, yung mga tao sa labas. Tama ba yun? Ginagaya si Ann Curtis, ginagaya si Daniel Padilla, ginagaya maraming tao. Pero bakit yung leader mo, yung pastor mo dito sa church, nakagaya-gaya naman, ay bakit hindi mo gayahin? Amen? Ang standard natin is to be like Christ. Sino dito gusto mo maging katulad ni Kristo? So, observe ano ang ginagawa ng ating leader. Number 3, make this your life prayer. Ano yung life prayer na yan? Ito, lagi ko itong ginagawa. Lalo na kapag hindi ako sigurado sa gagawin ko, sa plano ko, sa kagustuhan ko sa maraming bagay. Ano tong life prayer na ito? Ito ang gawin mong prayer. Let your will be done. Kaya bang sabihin nyo na let your will be done? Pag nalilito ka na sa buhay mo, kaya mong sabihin, let your will be done? Mga young people, kapag may naniligaw sa yung gwapo, hindi mo maintindihan kung kalooban ng Panginoon, kaya mo bang sabihin, let your will be done? Tapos merong pinapabreak sa iyo yung leader mo. Kaya mo bang sabihin, Lord, let your will be done? Tapos, yung kursong gusto mo, parang hindi nangyayari. Kaya mo bang sabihin sa Lord na, Lord, let your will be done? Sa family mo, parang hindi mo na makontrol ang mga anak mo. Kaya mo bang sabihin, Lord, binibigay ko na sa iyo mga anak mo, mga anak ko, let your will be done sa buhay nila. Pero maraming mga magulang parang hindi maibigay ang anak no? Kasi gusto ko sa anak ko maging engineer, gusto ko sa anak ko ito gawin niya, gusto ko sa anak ko maging businessman. Pero hindi masabi na let your will be done sa buhay ng aking mga anak. Alam niyo ba, yan ang life prayer ko. Every time na hindi ako sigurado sa mga bagay na gagawin ko, lagi kong sinasabi, let your will be done. Minsan may kasama pang luhod yun. Naalala ko sa love life din, sinabi ko yan Sabi ko, Lord, parang meron akong maling ginagawa. Technically, parang hindi mali. Kasi Christian, ganto-ganto. Parang gina-justify mo Pero parang nararamdaman ko, parang merong mali. Kaya ang ginagawa ko, sinasabi ko, let your will be done. Kaya mo bang sabihin sa career mo, sa family mo, sa mga bagay na ginagawa mo sa panahong ito, kaya mo bang sabihin sa Panginoon na let your will be done? Ang tanong, ano ba ang nagpapangiti sa puso ng Panginoon? Kasi gusto kong ibalik natin ang ating tuon doon sa sinabi natin sa point number 1 about dying to ourselves. Ang sabi doon, stop thinking about yourself, but start thinking about what God wants. And I would like to close in this verse in 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9,
The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. If you want to be a winner from a loser, dalawa kasing area ang gusto ko makuha natin dito eh. First, hayaan natin sa buhay natin na mawala yung sarili natin. And kapag nawala yung sarili natin, hindi natin inuuna, ang kalooban ng Panginoon ang inuuna natin, doon magkakaroon ng transformation na ikaw ay magiging winner. Anong ibig sabihin ng winner? You will accomplish much sa harapan ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng winner? Magagawa mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. And yung isang area naman na gusto ko na matransform tayo from becoming a loser to becoming a winner. Ano yung ibig sabihin nun? Ito bang taong ito? Kasi sabi ito, ang kalooban ng Panginoon, sabi natin, let your will be done. So live for God. Ano bang ibig sabihin ng mabuhay kasama si Kristo? Ibig sabihin, doing His will. Ano ba ang puso ng Panginoon? Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Bakit gusto niya na mabuhay ka para kay Kristo? Kasi gusto niya na ang bawat isa sa atin maging partner niya sa kanyang kingdom. And gusto niya na ang kalooban niya ang ginagawa natin sa buhay natin. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? That none should perish. Kamusta ba ang scoreboard natin ngayon sa Panginoon? Loser ka ba? Lagi bang merong nawawalang kaluluwa? Lagi bang merong nawawalang kaibigan? Lagi bang merong nawawalang kapamilya o nagwawalang kapamilya? O gusto mo na maging winner ka para ma-win mo sila sa Panginoon? Kung meron mang isang major transformation na gusto nating mangyari, ma-accomplish for this Christmas season, from a loser, we want all of us to become winners. And the greatest accomplishment na pwede natin gawin this Christmas season is to live for God. But before you will live for God, you need to die to yourself. Mahirap na nabubuhay ka para kay Kristo pero hindi patay ang sarili mo. Conflict yun eh. Pero kung gusto mong mabuhay kasama si Kristo, kailangang mamatay ka sa sarili mo. And kapag na-start ka na mabuhay na kasama si Kristo, ang ibig sabihin nun, yung tibok ng puso niya, yun din ang tibok ng puso mo. Sino dito lagi ka natutuwa kapag ang dami nating bisita? Tapos nalulungkot ka kapag parang wala tayong bisita ngayon ha. And praise the Lord, marami po tayong bisita ngayon.